grabe naman talagang traffic sa Davao. And yet, that's not the picture, the real picture na pinapakita nila sa Davao City because you cannot see that kind of traffic in Davao City. Siguro once in a blue moon siguro no on rare occasions talaga na talagang nakikita natin na may problema sa kalsada, may aksidente or something's wrong. But you know in an ordinary day, you cannot see that kind of traffic in the city of Davao. Itong premature na inopen nila yung Rojas Avenue na site, yun ang nagkakaroon ng traffic. Dito sa may Matina MacArthur Highway, binungkal na naman ng DPWH yung asphalt nila dyan sa may sa gitna ng kalsada. So there is one day na ba't masyadong matraffic? Yung pala, nagsisikipan na yung mga sasakyan dahil nga nagkakaroon ng construction. Lumabas po sa isang survey, dito po ay ang Davao City na tinaguriang most traffic congested city sa Pilipinas daw. Aba, ano bang reaksyon ng mga taga Davao dito, Councilor? Well, for me, to me, it's really a big joke. It's like a Ibisaya pa, tumo survey. Kahapon nga I want to really tawag nito to experience it kung talagang totoo bang grabe ang traffic sa Davao City. Ganito, number one, nagkakaroon ng traffic pag may mga aksidente. The other week, when I was on my way to City Hall, to the Sangguniang Paglungsod to attend the flag ceremony sana, but I missed it the other 2 weeks ago. Gusto ko sana maaga. Ang problema lang, tagtaka ako bakit sobrang traffic. It took me around, siguro, more than 45 minutes. No? Nagtataka ako bakit. May bangga lang pala. After sa bangga, wala na, tuloy-tuloy na. So that's one reason kung bakit nagkaka-traffic. Pangalawa, nagkakaroon ng traffic kung may ginagawa sa kalsada. May inaayos. Tulad dito sa may Matina MacArthur Highway, binungkal na naman ng DPWH yung asphalt nila diyan sa may sa gitna ng kalsada. So there is one day na ba't masyadong matraffic? Yung pala, nagsisikipan na yung mga sasakyan dahil nga nagkakaroon ng construction. Those are the reasons na nakikita ko na nagkakaroon ng traffic. Pero other than that, on normal situations, wala naman talagang traffic. Kahapon nga dumaan ako sa MAA, which is one of the areas na allegedly grabe ang traffic. So it took me around from point A, from yung papasok na mismo doon sa hindi pa natatapos na flyover, from northbound, galing ako ng Bahada, going to MAA, and then paakyat na ng Matinapangi. It took me around siguro 10-15 minutes, no? Although, hindi siya parang, pag tinitignan mo lang, akala mo traffic, but it's moving fairly. So, I took my cellphone, tinayman ko talaga siya, hindi siya umabot ng 12 minutes, I think it's around 9 or something. No, nag-record talaga ako kung ano yung tatakbo. It was almost rush hour na, it was 5 o'clock already. 5 to 6, so yun ang mga panahon na dumadami na yung mga sasakyan. Wala naman akong talagang napapansin na grabe ang traffic. So, these are situations na minsan, hindi tayo masaya sa mga balitang ito. Lalo na because they cannot find a good picture, probably a good video in Davao City that there is traffic. They are using the pictures in EDSA, in other parts of Manila. That is unfair. Kung gusto mo talagang ipakita kung anong sitwasyon, magpakita kayo ng picture. Problema, paano ka makakuha ng picture dito na sobrang traffic na hindi naman talaga ganun ang sitwasyon sa Davao? I admit, there's times na nagkakaroon ng traffic. Pero yung sinasabi nilang 1 to 2 hours, that is too much. Parang hindi naman siguro yan. Hindi naman siguro yan kung siguro kung sabihin natin umabot ka ng 45-50, si Bako lang abot ka ng 1 hours in extreme cases, siguro may aksidente, may mga nangyari sa daan. That is the only exemption. But on normal days, even though on rush hour, I don't think so. We will reach 1 hour on the road. In one particular road, for example, MAA, no? Ang isa pa nagkakaroon ng traffic itong dito sa may bypass. Not bypass, dito sa may Coastal Road. Itong premature na inopen nila yung Rojas Avenue na site, yun ang nagkakaroon ng traffic, no? Pero in fairness, kahit nasabihin mo nakakainis na minsan, maabot ka ng 25, 10, 20, 30 minutes, pero that is still manageable. Pero para sa taga Davao, medyo init na ulo mo nun. Pero to us,
na nakakaintindi, okay na lang yung mga 20 kasi pinilit pa nilang buksan talaga kahit na hindi pa dapat buksan kasi nagkakaroon ng bottleneck doon sa ano sa sa exit doon sa may Rojas Avenue corner Quezon Boulevard. So doon nagkakaroon ng bottleneck, no? Doon talaga nagkakaroon ng traffic, especially minsan during the rush hour, nagkakaroon ng parang jump pack ng mga sasakyanan from Rojas going to the Coastal Road and from Coastal Road going to Rojas, which is understandable because they open it prematurely. Hindi pa talaga kasi kung open lang yan na yung buong-buo na two lanes, okay na sana yon. Ang problema kasi it's only 2 lanes ngayon, yan ang pagkakatian ng north and southbound lane. But I tried, dumaan talaga ako doon. So nagkakaroon talaga ng konting pagsikip. But it doesn't mean it will take you around 45 to 1 hour there. No? Those are situations that I experienced personally in EDSA, no? In some parts of Manila. Opo. So, ibig sabihin na, Councilor, hindi makatarungan yung pagkukumpara ng Davao at saka Maynila pagdating sa issue ng traffic. It's uncomparable talaga. You cannot compare the situation of Davao City to the situation in Manila. Napakalayo. It's no-brainer. Anybody can, kung sino nakapunta, kung kayo nakapunta kayo na Maynila, my God, ang traffic doon, it's horrendous. Dito naman, alam ko kasi dinsan, like yan minsan ang ipinapakita nilang ganyan na traffic. Kung saan ba yan sa Davao City? And sometimes they show pictures na hindi naman Davao. So nagtataka tayo, what are they trying to portray? And siyempre, yung mga taong unfamiliar with Davao City, they might think na, uy, grabe naman talagang traffic sa Davao. And yet, that's not the picture, the real picture na pinapakita nila sa Davao City because you cannot see that kind of traffic in Davao City. Siguro once in a blue moon siguro, no, on rare occasions talaga na talagang nakikita natin na may problema sa kalsada, may aksidente or something's wrong. But in an ordinary day, you cannot see that kind of traffic in the city of Davao. The most really is siguro kung sobrang late mo na 20 to 30 minutes, that's the worst case scenario. I don't think so. Aabot ka pa ng 1 oras, 2 oras sa kalsada. I mean, that's too much. That's too much. In Manila, it's always there. No, 1 hour, swerte ka na sa 1 hour. Pinakaswerte mo doon, 45, 30 minutes, swerte ka na masyado dyan. Pero kung umabot ka na doon, kung talagang traffic doon sa EDSA, oh my God, halos lahat, naging parking. You know how media describe the traffic in EDSA? They describe it as the largest parking space in the Philippines. Dahil halos di na gumagalaw yung mga sasakyan. Bakit nila i-compare ang Davao City? I mean, talagang it's, the people of Davao knows it. And we are not really happy, being Davaoenos, we're not happy of those comparison that's being done between Manila, the traffic in Manila, and the traffic here in Davao City. Po, ibinabase ng TomTom traffic index yung kanilang datos sa GPS data at real driving speeds daw. Sa tingin mo, ano ba yung mga dapat? Ano ba yung mga dapat na mga salik o factor na dapat isaalang-alang para maging tama o tumpak yung magiging pag-aaral tulad dito pong survey nito? So, kung GPS ang gamit nila, number one question is, ilang sasakyan yung minonitor nila, nag-GPS and including the speed. I'm familiar with that. I'm using the app Waze, I'm using the Google app and many other apps, no, na nakikita mo doon, ilang speed mo, tapos kung pumapara ka, nagta-traffic ka. Alam mo nag-Waze nga ako minsan, I'm actively minsan sa Waze, ang ginagawa ko pag may traffic, nagre-report ako, traffic dito banda. Halos nga hindi ko mapindot yung Waze na yan dahil mamaya-maya tatakbo na naman yung sasakyan. Tapos tatakbo na naman, mahiya ako magsabi na standstill na tumatakbo man sa sasakyan. So, ang tanong, anong parameters nila? Anong ginamit nila? Ilang sasakyan ginamit? Ilang sasakyan ang kinuna nila ng GPS? Ilang sasakyan kinuna nila ng speed? Because, those data are based on a particular car. Kung tumambay yung kotse doon, hindi nag-move, o baka kukunin nila yung data na yun at tumambay ng matagal doon, tapos umalis, may dinaanan pala. Dapat, kung gusto sila maggawa ng accurate the data, pumunta sila ng Davao, they conduct their own study here physically. Makatakbo sila, ano yung mga rush hour doon, takbuhin nila sa sakyan nila. Uy, nagkaroon nga ng traffic dito sa may Bangkiruan, nagkaroon ng traffic dito sa may Agdao, nagkaroon ng traffic dito, ilang minutes dito sa may ganito, ganyan. Those are concrete data, which ikaw talaga mismo ang nag-survey. Hindi yung ibabase mo lang
Sa electronics, hindi mo alam ilang sasakyan yan. Kung yung sasakyan na kinunan mo ng data, tumamba yon o nasiraan o na-flat o whatever circumstances, that will form part of your data, which is really misleading. So yun ang iniiwasan natin. Kung yun ang lang basihan ng tumu survey na yan, no, hindi talaga sa accurate. Not unless if you are really there. And we are, the Baweños, we know for a fact that hindi ganyan ang ka-worse ang traffic sa Davao City because we experience it. Galit na tayo kung matraffic tayo ng 30 minutes, sa totoo lang. Pero hindi nangyayari, seldom nangyayari yan, tumatakbo kasi ang sasakyan. Yun ang diferensya dito at compare mo doon sa traffic sa Manila na halos hindi gumagalaw. Talagang mapapanis yung pawis mo doon at laway mo doon sa kakahintay, katagal masyado ang traffic. Dito hindi ganoon. So they should not compare. That is really tawag dito, unfair for the city of Davao. You depict the city as ganito kadami ng tao. Hindi ganito kadami ang sasakyan. Well, marami tayong sasakyan pero hindi ganoon kagrabe ang traffic as we compare it to the situation in Metro Manila. Opo, may mga ulat din daw na tinuturong dahilan sa traffic diyan sa Davao ang patuloy na pagdami ng mga sasakyan at kabilang daw nga sa mga ulat, may mga car dealer na nakakabenta ng hanggang 10 sasakyan na kada araw. Ano hong masasabi po ninyo? May sapat bang pulisiya ang Davao patungkol naman po dito sa pagdami naman po ng mga pribadong sasakyan? Well, the only thing, as far as I know, is the only thing that we can do is really manage the traffic, and which we're really doing. The city of Davao is really trying its best really to manage the traffic para hindi mag-worsen ang congestions in some areas. Now, but having said that, there is a local transportation board that really assesses the situation sa Davao City. Nandiyan ang City TMO, nandiyan ang ating katuwang natin ng mga agencies concerned. Hindi sa akin tingin hindi naman porke may nabebenta ka na sasakyan gano'n na, no, because you know why? Because we should also look at other factors. Davao City is Davao City. This is the melting pot of every sa Mindanao, and a lot of people coming here, no, dumadaan dito from north going south, dadaan dito sa Davao City pupunta ng Digos, Del Sur, from Del Sur dadaan dito, pupunta ng Nabuntoran. So ibig sabihin, talagang dinadaanan ang Davao City. So we cannot just base traffic on the mere number ng mga sasakyan sa Davao City. Hindi naman araw-araw lumalabas sa mga tao. Kuripot ng mga tao, lalo na ngayon, mahal ang gasolina. Ang iba dyan nagkukumute. Ang iba dyan bumibili ng sasakyan dahil gusto lang makabili ng sasakyan, but hindi lahat araw-araw ginagamit. No? Yan ang talagang nakikita natin dyan. No? Based on my own observation. Not based on data, but based on my observation from friends. Kasi magtatanong man ako, kapoy na magdalag sa kaya ng usahe, kay Juan, kanang gasto kaya gasolina, so kuwan na lang ko. Mag-try na lang ko, mag-commute na lang. At saka minsan yung bus natin na libre na ginagamit ng city, which is very efficient, isa yun sa mga dahilan. So for me right now, I cannot see, di ko pa makikita yung data na sinasabi na sobrang dahil sa dami ng sasakyan sa Davao City ang nagko-contribute, no, sa traffic congestion sa city. It's really based on the discipline of the city of the motorists sa Davao City. Kaya ang traffic natin manageable because nagbibigayan. Alam mo sa intersection kahit walang enforcer, napapansin kung iba nga minsan ginagawa nila ng vlog yan na ang mga tao dito pumapara talaga sa pedestrian lane, pinapadaan yung mga tao. Dad, may disiplina among drivers Although siyempre di man natin talaga maiwasan na meron talagang loko-loko dyan. But in general, talagang hindi ganon ka-worse ang situation dito. And yung disiplina ng mga driver, that's isang factor yan. Kung bakit, kahit papano, we can manage the traffic, no? Yun lang nga, yung mga sasakyan na hindi natin kontrolado coming from the north and south area coming here, especially on weekends, magpapasal, pupunta sa mga mall, namamasal yan, hindi natin minsan maiwasan, hindi naman natin pwedeng pigilan yan sila. Makikita natin dyan, case in point, yung dyan sa entrance ng mga Task Force Davao, no, dyan sa may sa Lasang and dito sa may Sirawan, na minsan ang haba ng traffic dyan. Yan, because we are checking all the vehicles for safety reasons para malaman natin kung sino pumapasok sa Davao City, the law enforcers, ang ating Task Force Davao tinitignan. That's part of our security measures, no? So those are the only thing na nakita ko na yung traffic talaga doon pag maraming pumapasok na sasakyan. But then again, as far as what you're asking is concrete data
kung nakikita ba natin na ito ba yung ang pagbenta ba ng mga sasakyan ang sa Davao City ang dahilan. I don't think so. Kasi alam mo bakit? Hindi naman lahat taga Davao bumibili ng yung mga brand. Yung iba dyan, from Jensan, ang iba pa ibang lugar. Gusto lang nilang bumili dito sa Davao because it's much cheaper than buying it there in their places. May konting diferensya sa presyo. At mas gusto nila dito kasi stricto ang ating mga LTO dito eh. Kaya nga minsan, pag bumibili ka ng sasakyan, pag sinabi mong Davao registered, parang, uy, pride na Davao. Bilhin natin yan kasi sigurado walang kalokohan yan. Not unlike in other area, you can register all the vehicles there. So those are the factors no dito. But I think siguro one of the best person to answer that if you want technical answer on the number of vehicles siguro probably is maybe the LTO or the LTFRB for the public utility transports. And of course maybe you can try to I'll try to check with the Committee on Transportation sa City Council is headed by Councilor Baluran. Opo. But as far as really yung sinasabi nila na sobrang dami ng sasakyan, I don't think so because we can really manage the traffic. Opo. Matagal lang dumadami yung sasakyan sa Davao. Kaya kung hindi lang natin na ma-manage yan, wala na. Talagang problema na talaga ang trapiko sa Davao. But in fairness, to our law, to our agencies concerned, na ma-manage naman ang traffic sa Davao City. Don't take my word for it. Yung mga tao na dito, punta kayo na mag-travel kayo sa Davao and then you will experience it, no? Kung totoo ba yung sinasabi ko, hindi. Yes po. At syempre, nabanggit po ninyo kanina yung disiplina. Isa po yan sa mga nakatulong kung bakit medyo namamanage po ng Davao City yung traffic po dyan. Papaano po yung naging epekto sa kabuhayan ng mga drivers naman po dyan, councilor, pagdating po sa isyong ito? Kambuhayan, yung mga public utility Yes. drivers. So far naman, sa paglilibot natin, wala pa naman tayong naririnig no, ng mga reklamo ng mga public utility drivers, taxi operators and all. Ang reklamo lang nila is tumataas lang yung gasolina, no, bili ng gasolina. But as far as traffic is concerned, sabihin natin may konting minimal effect yan because maybe tumataas ang konsumo ng inyong diesel gasolina kung matagal ang tambay. Pero having said that, hindi naman talaga ganun katagal. No? So I don't see that as a factor. The number one factor really is the rising prices of oil. Yun ang karamihan, even mga media interviews, yun ang mga dinadaing ng mga motorista, ng mga tawag nito, ng mga drivers. Not more on traffic. Siguro kung traffic, kung nagmamadali ka, mainis ka, yung talagang hindi ka makahintay, no? But basically, most of the problems that really is facing the public utility drivers are the rising prices of fuel. Kaya some taxis right now resort to using electric taxis Opo. para makatipid at makatulong sa environment because it does not have any emissions. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Councilor, sa tingin po ninyo, may idea ho kayo kung sino pong nasa likod po nitong survey na ito, itong TomTom Traffic Index. At part ba ito ng sinasabing politika para sa tuloy-tuloy na pagsira sa Davao City? Lalo na, dyan mismo nanggaling ang mga Duterte yan ang baga teritoryo kilala na Duterte territory itong Davao City. Sa tingin mo may politika kasama may ganon tapos kasama po part ito sa paninira laban po sa lungsod? I really have no idea. Di ko kilala kasi itong TomTom survey na ito. I don't know this kind of survey. I don't know really kung meron ba sila political motivation para siraan ang Davao City or nakikisakay ba. The point lang is kung mag-survey naman sila ng ganyan, yung klaro, yung talagang based on facts, no, talagang actual survey, pumunta sila dito, nagkaroon sila ng conduct yan. That is irrefutable. Pero yung mga ganyan kasi based on sampling ng mga sasakyan na may GPS and the speed na tumato. That is for me that's not accurate, no. In some areas it could be accurate and another application, but when you say the traffic situation, traffic congestion in Davao City, nasasabihin mo na mas worse tayo sa Manila, ay hindi talaga totoo yan. And talagang anybody, even ordinary Davaoenos motorists will say that is not true.
hindi talaga yan totoo because it is incomparable talaga. No? I don't know if there is really a political motivation on this, pero siguro baka sinasakyan na lang din nila itong survey siguro. Di natin alam kung sino may-ari nito. Sabihin na lang natin, independent kunyari, no? Wala silang bad intention o nagkamali sila, hindi lang accurate ang survey nila. Nakita ng kabila, uy, maganda itong panira sa Davao City, gamitin natin ito. It could be like that, no? Anything that makakaapekto sa imahe ng Davao, gamitin nila. No? It could be that motivation. Pero kung sino ito, hindi ko kilala kasi hindi ko alam yung tumo-tumo survey na yan. I don't know that survey. Ngayon ko lang actually narinig yan. Nagkakandak pala sila ng survey sa traffic. Councilor, may buntag si Admar po ito. Kumbaga, Admar, meron ding buntag. question doon sa kanilang methodology, lalo na yung sa sampling, kung ilan yung samples. Kasi kung halimbawa, kung konti lang yung samples dyan, na-timing yung sample pa nila, na-timing doon sa traffic, kung kukunin yung average, pwede ring magresulta na mas traffic ito. Kasi tiningnan ko ngayon sa website nila, kumbaga parang sinasabi, mas traffic pa ngayon in every 10 kilometers ata, no, aabot ng 34 minutes ang biyahe raw. Compare dito sa Metro Manila na nasa 31 lang. So kumbaga, magtatanong ka kung ito ba ay ano, kasi mas mataas daw ang Davao sa kasalukuyan compare dito sa Metro Manila, Konsehal. Ito tanong ko lang ba kung batong ka ng EDSA, daan ka ng EDSA, dyan sa may Quezon Avenue banda, sa may Quezon City, going to, sabihin nila the next 2 cities ahead. Siguro, swerte ka na kung aabot ka ng 45 minutes dyan. No, grabe ang traffic sa EDSA. For example, yung methodology kasi nila, tama ka hindi mo hindi siya as accurate as yung kung ikaw mismo nandoon ka sa traffic mismo. You log the data, pag sakay mo ng sasakyan, kung saan yung point A to point B mo, i-plot mo dito, ay ito, daan ako dito dito ako ganyan sa may MacArthur Highway, sa may Matina, going to Bangkiroan. Tignan natin kung ilang minutes ang takbo ko nito. Tapos, pag traffic dito sa Ateneo, yan, lag mo, time mo. Pagdating mo doon naman sa Sandawa, time mo naman, lag mo, ito, another one. Hanggang sa makuha mo yung average, na kung talagang totoong ganyan kalala ang traffic sa Davao City. I admit, may mga traffic. Hindi man natin dinideny na kahit paano may traffic sa Davao City. Yung nga those are the reasons na nakita natin. Alam mo nyo, pag once matapos na itong mga major projects sa Davao City, kung hindi naman ipitin to ng national government, lalo na itong ating bypass, ating coastal road na matapos na ito dyan sa May Rojas, no, na namin yun, tumatagal na naman. Tapos, paano hindi alam mo, bakit nakitingin ko na didelay naman yung Rojas? Ginagamit kasi naman sa sasakyan, yung mga construction workers dyan, maingat masyado May dumadaan na sasakyan Supposedly, pang-apadaanan yan Kasi, ang target nila by March, supposedly, tapos na yan. Pero nagmamadali man ng presidente natin, so binuksan nila prematurely. Kaya ganyan, we are suffering for that. Number 1, kung matapos na yan. Number 2, yung ating flyover. And number 3, yung ating mga tunnels. Once those three projects na ma-open, I'm sure it will really ease the traffic. Kahit dalawa lang muna, itong Roas tsaka itong yung MAA flyover. Pag ma-open na yan, napakalaking relief sa traffic congestion sa Davao City. Yun lang talagang hinihintay natin So this kung meron man tayong mga traffic ngayon na encounter, these are really temporary. It's because ang mga tao naghahanap ng mga alternative routes para lang maiwasan ng ibang traffic. So like ngayon, magka-traffic dito sa may MAA, dadaan ka dito sa may Matina. Natural, instead yung normal na dami na sasakyan dito sa may Matina, madadagdagan yan kasi marami nagda-divert, umiiwas-iwas. So those are the situation na nagkakaroon ng konting traffic. Pero hindi yan ibig sabihin na abot ka ng 1 oras or 45 minutes. Opo. Masyadong na mahaba yon. The worst is 30 siguro, lalo kung may magbanggaan or something may nangyari sa daan. Or may kinukumpuni. Pero when it comes to real data, dapat kung magsasampling sila, yung accurate. Yung may tao sila dito, mag-conduct na survey, back with evidences na para pag i-present nila yung data sa tao, tama pala mas makatulong yan kung totoo pala ano yung data na yan, saan yung mga traffic na yan, para at least matulungan tayo kung paano natin ma-manage. Hindi yung siraan tayo, sabihin grabe yung traffic sa Davao, ganyan. Hindi, tapos
Ano may ambag nyo? Iba yung may data ka na accurate data, tapos kung saan yung mga area na traffic, para mabigyan kami ng kopya kung talagang totoo yan, di makatulong yan on how we manage our traffic in the future. Opo. So yun ang sinasabi natin. Yung nabanggit niyo po na at least tatlong proyekto, ongoing pa po ba yung construction noon at possible meron ding contribution, nakatampo ba to siya sa traffic natin dyan sa Davao City? Yeah, ito kasing Rojas bypass, itong Rojas Coastal Road, yung Rojas exit. Yan yung kung matatandaan nyo, yan yung tulay, yung Bukana Bridge na prematurely binuksan ni President Marcos. Binuksan niya na dapat ngayong Marso pa sana bubuksan yan para itong Rojas na exit, no? Itong Rojas exit is kumpleto na. 2 lanes na sana ba? 4 lanes pala. 4 lanes. Kasi ang nangyari noon, hindi pa tapos yung exit, pinabuksan na niya. Eh siyempre, boss mo yung nagsabi, yung DPWH, boss mo yung yung DPWH secretary, pinabilisan yung pinibilisan. So, nangyari ngayon, nagkakaroon ng bottleneck doon kasi yung instead na 4 lanes, naging 2 lanes na lang. So, ang 2 lanes na yan, ang tawag nito, yung 2 lanes na intended for one-way traffic lang going northbound vehicle, ang nangyari ngayon, dalawa na, ang south tsaka north. So nagkakaroon talaga ng bottleneck dyan. So sumisikip. That's the one that causing traffic dyan sa may Roas Boulevard, Roas Avenue, Quezon Boulevard, and sa Coastal Road. Talagang traffic. It's because of that. Pero hindi naman umabot ka ng 45 minutes to 1 hour. No, 20, 30 siguro the most. It's because it was prematurely open. Pero pag na-open na yan talaga totally, pareho na lang yan. Imagine mo na yung sa may SM dito sa Davao City na exit, na talagang 4 lanes siya, maluwag masyado ang takbo, ang pasok ng mga sasakyan. Pasok, labas, pasok. Eh dito kasi hinati yung isang lane para sa dalawa eh. So natural, magsisikipan talaga yan. Marami nagsushortcut dyan, dumadaan sa Coastal Road kasi mas malapit lang nga. Galing ka ng Bago, Aplaya, going there to downtown area, it would only take you around 15 minutes. Ang layo niyan, ha? Malayo masyado yan. Kung dadaan ka sa ordinary na route, may mga traffic lights ka madadaanan, mag-take you 10, 15 minutes per traffic light siguro, or may mga traffic situation, so mas matatagalan ka. Pero kung dadaan ka sa Coastal Road, maginhawa ang biyahe mo. Ang problema lang nga, instead na maging maginhawa, pagdating doon sa may Bukana Bridge, nagkakaroon ng traffic nga because ang Rojas Avenue, doon nagkakaroon ng bottleneck. That's number 1. Number 2, itong sa ongoing project, ito yung dito sa may MAA flyover. No, itong MAA flyover, in fairness naman, kahit papano, nagagawa nila ng konting paraan na hindi masyado magsikip ang mga daloy ng sasakyan. Pero most often, talagang medyo pag marasado ng maraming sasakyan, nagkakaroon talaga ng traffic dyan dahil nga, ginagawa pa ng DPWH yung approach ng flyover. So doon nagkakaroon ng sikip ng trapiko kasi may makikita kang backhoe, may makikita kang bulldozer, kung ano bang mga heavy equipment nandiyan sa gilid ng kalsada. So umiiwas yung mga sasakyan. So nagkakaroon ng parang bottleneck naman din doon, both from southbound and northbound lane dyan sa may flyover. Pero pag natapos yan, tuloy-tuloy na yan. Yung mga dadaan ng Matina, ng MAA, dito na dadaan sa ilalim, yung aakyat ng Carmen, sa may Barangay Carmen, doon na dadaan sa baba. Tapos yung galing naman ng Matina, going to Buhangin, and from Buhangin, going to Matina, doon dumadaan na sa flyover. That will really ease up the traffic. Yan lang talaga mga major choke points sa Davao City eh. Yan lang talaga eh. Nakikita ko yung MAA flyover. Yan, isa yan sa pinaka-grabe na nagkakaroon ng traffic. Meron din dito sa may Dakudao kasi may ginagawa ang DPWH dyan na drainage. So nagiging 1 lane lang. So dyan nagkakaroon minsan ng bottleneck. But again, dumaan ako dyan, it's still manageable. Kasi itong taga Davao, hindi sanay sa heavy traffic eh. Kaya mag-traffic tayo ng 20 minutes, yaw-yaw na tayo, magalit na tayo dyan. Hindi tulad sa Maynila, 20 minutes, masarap pa yung pakiramdam mo dyan sa 20 minutes na yan. Sa Davao, hindi na yan eh. Hindi tayo sanay sa traffic. Pero kaso, yung mga circumstances nagkakaroon ng traffic, it's because may mga ginagawa sa kalsada. At hindi pa tapos yung project,
yun nga, pinadaanan na ngayon. So those are the two. Itong tunnel natin, bypass tunnel natin, opening from north area ng Davao City going sa south, pinatapos pa yung tunnel. Medyo matagal-tagal pa yan. That will take a long time. But then again, that is one good project na magkakaroon talaga ng relief, no? Especially yung mga galing dun sa south, hindi nadadaan sa downtown area, doon nadadaan sa bypass na yon, at pati yung vice versa, yung from north to south and south to north, yung lalo yung mga big trucks na nagpapas ng sa Davao, hindi nadadaan sa city. Kasi yun ang isa sa mga nagko-congest ng traffic. Pag wala na yung truck ban, malalaking truck yung dumadaan, yan, isa yun sa mga nakaka-delay sa takbo ng traffic. Opo, itong nabanggit niyo po ng mga proyekto, ito po ba yung mga national project o mga local project? Kasi kung ito po ay national project, nakikita at kung may magrereklamo na nga na traffic dyan sa Davao, may contribution din sila. Dapat pabilisin nila. Ay hindi dapat gipitin yung pagpopondo, konsehal. Ayun nga itong ma-apply over, this is a national project. Dapat matagal na yung tapos. Ang problema lang kasi dahil nga sa politika nadidelay, no? Kasalanan naman nila 'yan, sa national naman 'yan eh. Sila naman talaga may dahilan 'yan eh. Matagal na yang tapos. Pero ang ginawa nila, delay ang budget. Parang sinabi na divert yun sa ayuda during the election. During the campaign, yun ang mga sitwasyon ba? Kaya tayo nagkakaroon ng traffic di. Matagal na supposedly tapos yan. Matagal na nakatenga yan. Alam ng taong bayan, alam taga Davao yan. Yung ma-apply over na yan, matagal yung natenga, matagal yung hindi tinatrabaho ng maayos. Ngayon lang yan, naggalit na ang Davao, pinatawag na namin sa City Council yung DPWH. Ano ba ito? Tapusin nyo ba ito? Hindi. May budget na daw. Ngayon may budget na, bakit mabagal? Bibilisan daw. Ayaw mo ko kung binibilisan ba nila ngayon, no? Pero kahit papaano, kung may konting trabaho, sige na lang para matapos na ito. Ito talaga ang problema rin itong Rojas exit dito sa may Coastal Road. Ito talaga pinakamalaking problema kasi sumisikip talaga ang mga sasakyan diyan. No, yung sumisikip talaga dapat binuksan talaga 'yan, binuksan sana 'yan, yung pwede na, as according sa target ng DPWH, which is supposedly by March. Binadali nila ngayon, so ngayon, na-delay. Bakit hindi madi-delay? Dumadaan naman sasakyan, ikaw ba naman, may construction na nangyayari. Hindi ka man makabanat masyado dyan. Kung may matamaan ka dyan naman sasakyan dumadaan, may mga tao pang dumadaan. So, isa yan sa mga sitwasyon na nakikita namin na that hampers yung nagkakaroon pa ng delay mismo sa project at kaya nagkakaroon ng traffic. Yung dalawa na yan. Dalawa talaga yan. Kasi kung okay na talaga yan, napakalaking ginhawa sa City of Davao yan na kung wala ng traffic doon in those two areas. Opo. Tsaka kung itong TomTom din kasi, maraming dapat din na i-consider, no? Nabanggit nga natin yung sampling. Tapos nakikita ko ngayon dito sa Google Maps naman, tinitingnan ko kasi mayroong dito green, yung pinakamabilis, red or dark red ba ito ang pinakamabagal, no? At nakikita ko dito sa Davao City, marami pa rin yung green. Ibig sabihin mabilis, maliban na lang sa mga intersection talaga. At nakikita ko dito mga halimbawa malapit sa mall, malapit sa mga paaralan, pero the rest puro siya green. Unlike dito sa Metro Manila naman, lalo na dito sa EDSA, talagang dark red yung nakikita natin. And considering, konsehal, meron pang mga public utility transportation, no? Mass transpo. Meron pang MRT yan, merong LRT talaga dyan. So, nababanggit itong mass transpo. May plano ba ang Davao City na magbago ba ng public transpo natin dyan sa hinaharap? Kasi for sure, yung pagbilis ng populasyon talagang dapat pagandaan din yan. No? At ayaw din naman natin na yung Davao City magaya dito sa nangyayari ngayon sa Metro Manila, no? Na parang hindi na tayo makareset, hindi na rin tayo makagawa pa ng iba na mga magko-construct ng iba't ibang mga kalsada pa rito kasi congested na talaga, Konsyal. Yes, that's part of the major projects ng former Sara Duterte administration dito. No? Siya naging mayor ng Davao City, si Vice President Sara. She was the mayor of Davao City. Itong Davao Bus Project na pinatuloy ng kanyang kapatid na si Mayor Sebastian Baste Duterte. Ito yung Davao Bus Project which is ongoing. Meron na tayong 10 bus ngayon
na applying the routes of Davao City, the main thoroughfares para maserbisyuhan yung ating mga kababayan na nahihirapang sumakay no, ng public transport. Those are part of the major transportation projects of the City of Davao. Kaso lang nga, again, kaso lang, plansado na sana ito. Okay na sana sa NEDA, maganda na lahat ang na-delay ito dahil because again of political situation. Political ano ba? Sa politika. Matagal na yan eh. Pinag-uusapan na namin yan kung ano yung mga areas, kung magiging mga bus stops to. Apart kasi ako ng mga committee na tumitingin ng mga areas kung saan ba pwede maglagay ng mga bus, yung mga pwedeng magamit no as bus stops. Tapos yung mga areas na saan pwede ilagay yung mga tawag nito kung saan sila mag-park and all. So nakikita natin na ongoing yung mga big ticket projects ng City of Davao and isa yon ang mass transport natin na Davao Bus Project. Napakalaking proyekto ito at initially nga na meron tayong 10 buses ngayon na nag-apply sa route. Akala nga ng mga, parang sabi nga ng mga taga Davao, masaya daw sila kasi para doon silang nasa Hong Kong, para sila nasa Singapore, dahil nga because of the modern bus transit no ginagamit ng city. It's napakaganda talaga as it can be compared to international standards no ang type ng buses yan yung that's one example ng mga buses natin. So yan ang mga dapat ano na yan eh. During our first term pa sana yan, after the unity team won, no? Ito ni BBM pati ni Vice President Sara Duterte, supposedly tuloy-tuloy na yan. Hinarang, ewan ko, parang naharang ata, na-delay. So kaya yan ang nangyari. Pero hindi tayo nagpatinag. Talagang ginawa ng paraan ng local government, ng City Government of Davao under the leadership of Sebastian Duterte, na we can procure initially 10 buses. So that is now being used sa Davao City. Pinapatakbo yan every day para magamit ng ating mga at masakyan ng ating mga taong bayan. Napakaganda po niyan sa loob. It really is really compared to international standards. Yan yung Bukana Bridge na sinasabi natin. Yan, prematurely pinabuksan ng Marcos administration. So Opo. those are the buses. Opo. Konsehal, ito nabanggit din ito ni Congressman Pulong patungkol doon sa isa sa mga contributor din ng nagiging sanhi ng traffic diyan din po sa Davao kasi nga nabanggit mo rin ito kanina na maraming dumadaan, hindi lang po taga Davao City ang mga dumadaan diyan. At tinitingnan ko nga ngayon yung mapa, yung mga malalaking mga kalsada talaga, yung mga national roads, all leads papunta paingon diha sa Davao City, papunta talaga diyan sa Davao City. Nandyan pa yung airport natin. At kung gusto namang mga magagandang mga tourist site or mga beaches, nandyan sa Samal, dadaan ka rin sa Davao City. Kung gusto naman pupunta doon sa White Sand din, sa Davao Oriental, dadaan din sa Davao City kung galing ka sa iba pang bahagi dyan po sa Mindanao. Nakikita ko lang dito na pwedeng daanan nila, pwedeng itong diversion road or dito nga sa coastal road which is ongoing din pa yung construction sa ilang parte po dyan. Pero meron pa bang mga plano na nakikita kayo mas maganda talagang para at least malihis, like halimbawa kagaya po sa airport natin, wala na po ba tayong pagbabago dyan sa airport po ng Davao City na ma-relocate sa mas malaki at medyo malayo lugar na hindi na talaga sa Davao City? Meron bang ganyang mga plano, decongestion sa hinaharap po, konsehal, na napag-uusapan po dyan sa konseho? Well, right now, the Davao International Airport is being upgraded ata. Nagkakaroon sila ng parang upgrade ng may construction ata dyan, if I'm not mistaken. We can only suggest a council because I'm not so sure, but alam ko it's parang a private company, is parang may privatization something, no? I'm not really privy to that, no? But then again, nakikita natin that there are improvements sa airport. No, I don't know if it's really by CAAP or by the national government or by a private entity, just like what's happening in NAIA. It's being run now by a private entity. But I'm sure there is really ongoing na improvements sa Davao International Airport. Kailangan naman talaga
as to relocation, I really don't know if there are plans of relocating the airport. There were talks before na ilipat daw sa ibang lugar, pero I really don't know. That's mahabang usapan pa yan, no? Kasi napakalaking proyekto yan if ever. Tapos naman, itong sinasabi mong diversion road, yan yung sinasabi ko na yung MAA flyover, dyan dumadaan ng MAA flyover, dyan nagkakaroon ng traffic yan because of the unfinished MAA flyover, ongoing kasing construction. Pero sa airport, I think there are ongoing improvements sa airport right now. No? But I'm not really privy as to all the detailed situations sa Davao International Airport. But from time to time, I fly in and out of Davao City. Wala naman ako nakikita ng problema. Everything is, hindi naman ganun tawag nito, ka-problematic ang airport. No? Sometimes, kung marami talagang pasahero, but hindi siya, as compared again, to some areas, especially in NAIA, na talagang pag maraming pasahero, talagang nagsisiksikan. Diyan naman, kahit paano, namamanage naman ng yung situation sa loob ng airport. Opo. Huli na lang mula sa akin, kayo rin po ba ay kabilang sa mga dismayado dahil yung mauudlot na rin na ata kasi binawasan or hindi ba pinondohan yung ating Mindanao Railway? Kasi malaking contribution din yan kung pag nagkakaroon tayo ng mass transpo dyan po sa Mindanao. Yun nga eh. Pero parang ewan ko kung matutuloy pa ba yan under this present administration. Ewan ko kung pinondohan. May mga usap-usapan lang. Yeah. Usap-usap lang tayo. No, wala talaga tayo nakikitang concrete evidences na they are really serious on doing it. No, alam mo naman kung gagawin nila yan. That's one of the legacy projects of the former President Rodrigo Duterte. Ayaw naman nila ng ganon kasi inaangkingan nitong isa nito. Pati nga yung Bukana, legacy project daw niyan. Hindi naman kanya yun. So, maganda sana, malaking kaginhawaan itong Mindanao Railway kung if this will push through. I hope sana ganyan ang ating gobyerno ba? Tinitignan yung hinaharap. Instead of, magnakaw ng trillion na budget, bakit din natin ilagay yung mga pera dyan sa mga ganyan, mga proyekto na nakakatulong sa taong bayan? You will not be forgotten if you put that kind of money into those kind of projects. Sino ba makakalimutan kung meron kang Mindanao Railway? You connect every cities, every provinces in the whole of Mindanao for that project. Si Duterte lang nakaisip niyan. Kung matuluyan, sino maaalala? Si Duterte. Ayaw nila lang gano'n eh. Hindi ko maintindihan eh. That's one of the projects. Sabi pa ni Mr. Marcos, yung pagkapalalo niya, sabi niya, build more. Saking more ang nangyari. Hindi build more. Kadaming ng mga perang ninakaw ng taong bayan, ninakaw mula sa taong bayan, nasa mga kamay lang ng mga kongresista. Yun ang nakakainis eh. Napakagandang, ang Pilipinas pala napakayaman. Kaya pala natin gumastos para sa mahihirap na kahit na hindi na sila gumastos ng kanilang pang-ospital. Kung yung mga perang ninakaw nitong kaning mga buhaya na to, di sana maginhawa ang pamumuhay ng mga Pilipino ngayon. Lalo na dyan sa usapin ng healthcare. Number 1 yan, marami pala tayong pera. Yung mga projects na totoong projects, Mindanao Railway, kung anong mga projects talagang maganda na mapapakinabangan ng taong bayan. Ang problema sa atin ngayon, puro pagnanakaw ang nangyayari. Nakakainis. And pag humarap pa sa taong bayan, kala mo mga inosente. Kala mo walang ginawang masama. Ay, nako, nakakainis. No? Opo. Pasensya na kayo. Opo. Ha? Oo. Alam niyo naman, everybody is really frustrated. It's really, masama loob namin. Ako, mismo personal, masama loob ko eh. Kasi isa ko sa mga nagkampanya talaga noon sa Unity Team. Isa ko sa mga nabudol. Kasi I was the one after yung our first term namin, yung nanalo si BP Sara. Unang ginawa ko, nagpasara ko ng resolution para suportahan ni Mr. Marcos itong waste to energy project ng Davao City na magsusolve ng problema sa basura. Anong ginawa? Binlock nila with no reason at all. Opo. Talagang giblock nila. So wala na, hindi natuloy ang project na nandyan ang Japanese government willing to give half of the budget, which is 3.5 billion. Humihingi lang tayo ng 3.5 billion sa national government. Magkano ninakaw nila? Diyos ko, 100 billions. Bulsa na mga congressmen. Pagkatapos ito, project para sa taong bayan, hindi nila naibigay. Yun ang nakakainis sa totoo lang. No, pasensya na kayo sa mga nanonood. Naiinis ako dahil sa ganyan na sitwasyon. Na kadami pala nating pera, marami tayong matutulungang Pilipino,
Pero pinagnanakaw ng mga ito. Frustrated kami mga public officials dito. Marami kami magandang project, binabara. Kung merong existing project, dinidelay. Dahil because of politics. Opo. Councilor, sa kabila nga po ng mga nabanggit po ninyong mga pagsubok na pinagdaraanan na dyan sa Mindanao, particular na po sa Davao City, abay hindi alam ng nakararami o para sa kaalaman na rin ng mga kababayan natin, ang Davao City revenue pala last year ay tumaas ng halos 13% kumpara po sa mga nagdaang taon. Ang income o revenue po ninyo dyan sa Davao City noong 2025. Patunay ho ba ito ng maayos na pulisiya ninyo dyan sa lungsod pagdating sa pangongolekta po ng buwis? Yes, totoo po yan. Wala akong korupsyon dito. Wala akong utang ang Davao City kahit isang kusing. Walang utang sa bangko. Ibig sabihin, we efficiently collect the taxes sa tao, sa mga businesses, and then use that money for the benefit of the people of Davao City. Bago lang tayo, inaprubahan natin yung ating mga senior citizen. From 1.5 yung kanilang annual subsidy, dinagdagan natin ng another 1.5, so magiging 3,000 na ang kanilang annual subsidy. Ang ating mga PWDs, ibigay tayo. Ang ating yung mga single parent, nagbibigay tayo ng mga tulong. All of that. Ang dami nating projects for the city para sa mga taong bayan. Yan ang nangyayari. Kapag ang pera ng taong bayan ay ginamit sa mabuti, kinolekta ng maayos at hindi binulsa, na ibabalik mo sa taong bayan. Yan ang ginagawa sa syudad ng Davao. Opo. Kaya minsan naiinis kami na sa dami ng bilyong-bilyong pera na nakukolekta ng buwis sa national coffers, doon lang sa bulsa ng mga iilan. Opo. At bukod doon sa tulong sa mga kababayan natin, yung mga serbisyong panlipunan, Councilor, nakikita ho ba ninyo na malaki ding bagay itong nakuha ng income ng Davao City para po sa mga infrastruktura at iba pang mga economic programs po ng lungsod? Yes, totoo yan. Just to quote the Congressman Paulo Pulong Duterte, sinabi niya, dili may magutman din sa Davao City. Hindi kami magugutom. Hindi kami magiging pulubi dito para lang hingin ng tulong sa national government. With or without their help. As the good congressman said, mabubuhay kami mga taga Davao. We can stand on our own 2 feet. Kaya namin mabuhay. Iniiwanan man kami. Magkano lang ako mga pundo na binigay nila sa ating mga congressman dito sa Davao City. Kakarampot naman as compared to the pundo na nakukuha sa ibang mga congressman na kalyado ng administrasyon. So, there is really, wala tayong problema dito as far as, pamamalakad dito sa siyudad ng Davao. Opo. We are really proud that dahil isa rin yan, ang yung taong bayan mismo, disiplinado. Kaya kami, maganda ang pamamalakad dito. Kaya sumusunod lahat sa batas. May kakaroon ka ng konting aberya, it's because hindi mo nasunod ang batas. Sundin mo yung batas, wala tayong problema. Opo. At huli na lang, sa kabilangan ng mga paninirang ginagawa sa Davao City, yung tourist arrivals po dyan ay tumaas din ng 11%. Councilor, paano ho ba yung paghahandaan din yung mga dadagsa pa na mga turista dyan po sa Davao City this year? Yeah, actually meron tayong araw ng Davao, may Duaw Davao, meron tayong Kadayawan Festival, Pasko Fiesta and all. Pinaghahandaan na po 'yan ng ating syudad ng Davao, no. The plans are ongoing, especially the coming araw ng Davao ngayong March. So isa yan, so, ini-expect natin na dadagsa yung ating mga turista, bumibisita sa Davao. Punta kayo ng Davao, feel Davao for yourself. Kayo mismo makapaghusga. Pumunta kayo dito at tignan nyo, experience the hospitality of Davao City, hospitality of the Boeños. Punta kayo dito at tignan nyo kung tama ba to, totoo ba to pinagsasabi ng ibang mga tao tungkol sa Davao City na ninira lang sa amin dito kung ang totoong sitwasyon, ma-experience ninyo. Pinaghahandaan na po yan, and I'm inviting everybody sa buong Pilipinas come and visit Davao City and you will see for yourself and you will, experience Davao City. Alright. Councilor, daghan kayong salamat sa inyong pong panahon at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga sa ating mga kababayan. Sa ulitin po, mabuhay po kayo.